masasabi kong pasabog ito. Nakamakailan lamang ay nagbahagi tayo ng video na caption pa nga natin doon ay maraming impeachment complaint ang lalabas at tila ito na nga yun. So bago natin ito patuloy ang ating talakayan dito sa video na ating panonoorin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscription button at maging ang notification bell para updated po kayo sa bawat video na ating ina-upload dito sa channel na ito. Tila naglabas ng salubin dito si Father Robert Reyes kasi matagal na itong kritiko ng mga Duterte sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte ay talagang isa ito sa mga kumukondina sa mga ginagawa ng dating Pangulo lalo na sa war on drugs. Matindi ang nito kay dating Pangulong Duterte nitong si Father Robert Reyes. At ngayon parang bumabawi siya. Siyempre, sabi nga niya, baka iba itong si Boying Remulla eh. Siyempre, nag-file sila ng kaso sa ombudsman eh. At yun nga, pinailan nila ng case si Vice President Sara Duterte. Mukhang plunder yata ito sa malversation. So, itong video na ating ibabagi ay may mga pag-amin dito at mahaba-haba ang kwento dito na ibinahagi ni Father Reyes. At ito, sundan natin to at panoorin. Father Robert, Tony Enrique po ito. Yes. Good evening po sa inyo po. Hi, Father. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kailan po kayo, Father, nakipag-usap dun sa iba pong mga co-complainants po ninyo para po magsampangan itong kasong ito, mga kasong ito sa ombudsman? Matagal na po, mga kasama ko na po yan sa lahat ng mga rallies. Matagal na po namin sinusubaybayan ang mga nangyayari sa ating bansa, lalo na kaugnay ng pamumuno ng ama si Diba? Duterte at yung Yung sinasabi ko kasi na nasundan ko rin yan noon eh. Na laging narayan yan si Father Reyes at talagang kinukundina niya lahat ng mga ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Lalo na sa war on drugs niyan. At siyempre ayaw nito yung mga nangyaring patayan dun eh. Kahit yun nga, sabi nga natin, kahit ako, ako noon na maganda yung ginagawa ng Pangulong Duterte kasi yung mga addict. Pero ang ayaw ko lang talaga ron ay yung mga nangyayaring patayan. Kasi yun nga, siyempre ayaw natin ng ganun. So, ituloy natin yung panonood dito sa video na ito. natin po. Matagal na po. Matagal na. Can you quantify ano ba ibig sabihin ng matagal? Nung panahon pa ng impeachment? Talaga po. Hindi po, katulad po ni Father Clavi, panahon pa ni Duterte, simula pa ng 2016, ay palagi na po kaming magkasama niya. Dahil po, siya po yung nagsimula nung project programa ng paghilom at ng Kalinga na kung saan ang kanya mga tinutulungan at pinoprotektahan ay yung mga pamilya na mga biktima ng extrajudicial killings. Matagal na po at sila Ingdeles, sila former dean ng gender studies, women's studies sa UP, dahil Claudio, matagal na po kaming nakakasama sa maraming pong pagkilos laban sa sari-saring katiwalian at mga abuso ng mga opisyalis ng gobyerno po. Partner, go ahead. Opo, pero yun nga din po ang pinagtaka namin, Father Robert, no? Dahil yun pong mga isinampan ninyong kaso ay yung sa mga nakaraang issue pa po laban kay VP Sara, particularly dun sa Kasi matagal na talaga niyang alam ko. Vice President, OVP at sa Office of the OVP at saka yung sa DepEd na fund. Pero bakit ngayon lang po ito i-final? Medyo nag-die down na po ang mga usapin po dito, Father eh.
hindi po nag-die down. Kaya nag-die down po wala po nangyayari kasi tinatanong siya hinggil sa mga akusasyon sa kanya. At para iwas lang siya, hindi sabi niya, ayaw ko sagutin yan. Para pang yung spoiled brat na sasabihin sa nanay, I don't want to obey you, ganyan. Parang dead end, no? Parang hindi siya official na may transparency, accountability, na kapag tinanong, may paliwanag po nga ito, bakit may ganitong release? Bakit sino ba itong mga taong to? Si Mary Grace Piatos, yung mga pangalan na parang kahina-hinala kung totoong tao to, no? Ayaw niya sagutin. Kaya, nagkaroon nga na impeachment at pinapaya muna ng mga nagbabantay na umuusan yung impeachment. Hindi po umuusan yun. Tapos, kung ano-anong mga nangyari pa sa ating bansa, yung mga sakunang mga natural calamities na lumagasa at talagang apekto ng ating bansa. Kaya Natabunan po, kaya po meron mga intervening mga Ganun naman kasi sa atin kapag may ibang issue, magpupukus doon ng mga tao at maging ang media. Tapos yung dating issue na yon matatakpan at nawawala. Kaya ganyan kalimitan ang nangyayari. Pero ngayon, tila masisipag ng ating mga nasa pamunuan kasi nga talagang kumikilos ang kampo ni Pangulong Marcos Jr. para lahat maano nila masawata, lalo na yung mga anomalyang nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya siguro ngayon ito medyo ginagawa nila ito ng karampatang aksyon, lalo na si Buying na ngayon ang umahawak ng ombudsman. At siyempre, siguro, may mga bagay din na talagang binibigyan nila ng importansya yung kanilang mga ginagawa dahil talagang kung sa lugmok na ang ating bayan sa mga nangyayari na ito. Kaya kailangan natin baguhin lahat ang sistema, baguhin lahat ang mga kumari, yung mga nakaupo na walang namang magagawang maganda, alisin na kaagad at palitan na ng bago para lang kumikilos. Lahat dapat ayusin at kailangan panagutin kung may mga sala ang mga inaakusahan at talagang litisin na kaagad para magkaroon na ng agarang aksyon o kung ano man ang mga violation na ginagawa ng mga taong inaakusahan, lalo na sa loob ng gobyerno natin na ito. Mga cases kaya hindi po natututukan. Pero matagal na po kami talagang frustrated na parang wala nangyayari Frustrated. Totoo yan. Tinatawag na Kasi yung time na yun, hearing in aid of legislation, parang umiikot lang at pag-ayaw sa pag-ikisara yung mga tanong sa kanya, parang walang magawa, parang hostage ng buong bansa. So, itong pagsasampa po ba ninyo ng complaint ay you're hoping na finally mabibigyan ito ng proper forum na hinahanap na ng Vice Presidente kung saan siya haharap para i-address yung mga akusasyon laban sa kanya? Sila naman po rin na nagsasabi, kasuhan nyo kami. See you in court. Totoo yun. Ito, sa kanila rin po ngayon na. Ngayon, nasa korte na, nasa ombudsman na, o ngayon, sila na, hawak na po ng ombudsman ng kay kapal-kapal na mga dokumento na naglalaman ng mga kaso dapat sa kanya. Hindi pagpaliwanagan na ang mga abogado ng dalawang panig para hindi nila masabi o hindi kayo pinakikita ng gobyerno, okay, see you in court. Now, this is your day in court. Magpaliwanag ka na. Pag tinawag, kasi ganun dati ang ganun ang style nila Sa totoo lang, masyado rin tayong masyado tayong nakatutok din sa mga ganong estilo nila na parang masyado silang yung kampante na parang napaka-untouchable nila kung magsalita ng
At marami tayong pati tayo parang naano din doon nadadala din tayo sa ganung kasi parang tingin natin talagang napaka-powerful nila nung araw. At parang hindi na sila kayang tibagin. Yun ang nakikita ko at parang maayos na sa likod pala nun marami palang mga hindi kanais-nais na nangyayari na. At parang ngayon, ito isa sa mga video natin nakaraan ay nagbahagi nga tayo na iniisip natin. Isa na namang strategy ito para hindi matuloy yung 2028 na pagtakbo ni Vice President Sara Duterte dahil siyempre yun ang inaasahan nila na talagang makakabalik sila sa pamunuan. At sa ngayon nakikita natin na talagang naging magulo ang sitwasyon ng ating bansa at maging si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi basta-basta na inilantad din niya yung mga anomalya sa gobyerno. So ngayon kailangan natin na dependihan ng ating bayan at kailangan natin baguhin talaga ang sistema para manumbalik yung magandang ayos ng ating bansa at alisin na yung mga sigalot na ganyan, yung maaari lang. So, paano natin yan magagawa kung may mga tao pa rin na kumikilos na hindi naaayon sa pamamalakad na pabor sa mga karamihan. At ang nangyayari kasi, inuuna yung ng mga taong ito, yung mga pansarili nila. Ay, tingnan nyo kung gaano kalaking anomalya yung nangyari na yan. Lalo na sa flood control project na yan na ang mga ugat din yan. Sa panahon din ni Pangulong Duterte, karamihan na pumasok yung mga kontraktor na yan. So doon pa lang dapat nasilip na yan Kasi may lapses din doon sa time na yun Yun ang nakikita ko. Kaya ako, number one supporter ako dati ng mga Duterte, lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa nakikita ko, mukhang mali. May mga nakikita din ako na hindi tama at hindi maayos para sa ating bayan, para sa pangkalahatan, hindi sa pangsarili ko. Kaya sa ngayon tinitimbang ko yung sitwasyon Kaya kailangan natin na pumirmi tayo dun sa direksyon na alam natin na may magandang patutunguhan. Kaya ngayon itong mga ginagawa ng mga ibang grupo na ito na talagang hindi nila tinitigilan ang ating Vice President kasi nga may mga pinanghahawakan sila Ako naniniwala ako rito na hindi kikilos ito si Father Robert Reyes kung wala silang mga pinanghahawakan na talagang matibay na ebidensya laban dito sa Vice President Sara Duterte at sa mga iba pang sangkot dito sa mga ginagawa nila sa mga nakaraan. At kasi may nabasa nga ako dito kanina na talagang may madadamay sa plunder case na ito at malversation case ng ating Vice President. At 15 yata ang nabanggit doon. At sino-sino mga yun? Siyempre yung mga tao nila yun na nasa ilalim nila nung time na nakaupo sila at nangyari yung mga ganong anomalya sa panahon ng kanilang panunungkulan. So, ituloy natin muna itong panunood. Huwag ka magsasabi, wala ka sa mood. You have to appear. Yes. Tapos dito sa isa sa mga sinama nyo sa mga respondents, Father Robert, si dating Undersecretary Gloria Mercado. Hindi ba ito, Father Robert, yung nag-testify na inaabutan daw siya ng mga sobre na galing daw kay Vice Presidente? Kaya nga, yung primary cases, Yun, pasok doon.
Yun po yun eh. Kasi kung ikaw ay Secretary of Education, bakit may ganon? Di ba? Hindi dapat above ka kapag ikaw ay government official, ay yung mga sinampa sa'yo, ay dapat hindi may pupulan, may papato sa'yo. Kaya, may paniwanag po bakit may mga ganon, panitan ng pera. Okay. So yung ilan po sa mga respondents dito, Father, sila yung saklaw ng bribery pero hindi saklaw ng plunder? O lahat po sila kinasuhan nyo ng same complaints? Hindi ko po alam yung extent ng mga tangkot, no? Nasa detalye na po yan eh. Ang mahalaga po ay na documentary Yung sinasabi ko na 15 yung yung kasangkot. mga resibo, tumanggap, ibinigay. Ipaliwanag na lang po nila yun. Kaya yung detalye po ng kaso, hindi ko pa lubos na pag-aaralan. Basta ako po ay sumusuporta na kailangan na po talagang dumaan sa proseso para doon na po magpaniwanagan ng dalawang panig. Kanina din po, Father. So, yun na lang muna siguro at least meron na tayong idea dun sa nakaraan nating video na sinasabi nga natin doon na maraming lalabas na impeachment complaint against BP Sara at ito na nga yun. So, yung 15 na yun, hindi alam ni Father Robert kung anong mga pinail na kaso doon. Pero, siguro hindi sila kasama dun sa plunder. Baka ibang case yung pinail against sa kanila. So, yun lamang po. At kung nais niyo pong magbigay opinion, reaction, hinggil dito sa ating ibinahaging video, mag-comment lamang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.